Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli na naman po magkukomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan, komentuhan po natin. Ito pong si dating sekretary po ng DPWH na si Bonoan ay umattend po ng hearing kahapon mga tambay. At ito po ay pinagtatanong po ng mga kapitapitagan po ng mga senador mga kabayan dyan po sa Blue Ribbon Committee. At grabe po, siyempre po, mga kabayan, sinasabi ng ating mga kabayan, itong hearing na ito ay sarsuela, umano, mga kabayan. At talaga po yata, wala naman talaga silang plano na ito, mga kabayan, ay matapos at matumbok ang tunay na ulo at ugat ng korupsyon. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang tinatawag na sarsuela hearing umano nila. Umpisahan na po natin pakinggan. No, but this is very clear na meron kayong allocated amount No. at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho ako. 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Mamaya, pagsasalita namin si Congressman Leandro Libiste, Opo. I think he will negate what you just stated na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. But Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari to under your watch. You're the secretary of For the 3 years, Your DPWH. Honor. 3 years, 2 years, 3 years. Secretary kayo ng DPWH. May mga ghost projects. May 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako ho, personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya ho tayo nandito sa ganitong sitwasyon ngayon eh. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. Oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Ano nyo, hindi ko ho makita. Sa Bulacan, sa Davao Oriental, may ghost project. Lahat ng kasama nyo, alam in 2025 na kickback na nangyari. Kayo lang hindi nakakaalam eh. Your Honor, I was the one actually who reported to the President where the ghost projects are in 2025. Nung pumutok na ho to, nung nag-privilege speech na Senator Lacson dito Hindi sa po. Senado. But throughout the years na pumupunta ho kayo dito, wala naman kaming naririnig na may problema. Kasi in my opinion, kasali ho kayo dito. But anyways, Mr. Chairman, I'm just echoing my frustration as a Filipino, Mr. President. Nakaka-frustrate, no? Na nandito tayo ngayon. Ayan, nakaka-prostrate daw po ayon po sa senador. Hindi po ba kasama rin yata siya ron sa mga nakinabang po ng mga insertion, allocable, komisyon umano? Ito po mga kaalyado na mga congressman. At narinig naman po natin kay Bonoan mga tambay na alam po at sinubmit niya po sa Pangulo ang mga ghost project ng mga politiko sa kanilang mga distrito. At siyempre po, ang mga ghost project na ginawa ng DPWH sa pangunguna po nilang lahat. Lalo-lalo po yung mga district engineer. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, napakasimple pong, napakasimpleng intindihin. Mga kabayan, unang-una, wala pong umaamin na siya po ay nagnakaw. Kahit po tanggalin mo ang yag balls niyan at pitpitin mo ang bayag niyan, hindi aamin yan. Aamin po ba si Bonoan na siya po'y nakinabang na kickback na hindi bababa sa 2 billion? Ayon po kay Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, ang tanong, si Bonoan lang po ba? Kaya nga lang po hindi kakanta si Bonoan
Kasi madidisgrasya ang kanyang boss na kababayan niya. Hindi kaya? Pagka kasi kumanta si Bonoan, mga kababayan, tapos kang bata ka, hindi kaya? Kaya nga, di ba, siya na rin mismo nagsabi, isinabmit niya sa presidente. Alam na ng presidente na merong mga ghost project ang mga kaalyado nito sa politika. May ginawa po ba ang presidente ng Pilipinas sa mga ghost project ng 2023, 2024, 2025? Kailan lang po nagsalita ang presidente? Nung namatay na po ang mga Pilipino at hinahanap na po ang flood control na pinagmalaki niya ng SONA, doon lang siya nagsalita. Hindi po ba? Dahil nabisto na ang mga kawalang yan at katarantaduhan at pagnanakaw nila umano. Kaya nga po, diyan na po lumabas ang sinasabing kanya-kanya na pong palusot para maitago ang ulo sa korupsyon. Hindi po ba, Senator Sherwin? At hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Napakasimple po solusyonan ang korupsyon. Ayon na rin sa Vice President. Ayon sa Vice President, isang araw lang makikita at matutumbok mo na ang mga nakinabang mga kababayan sa mga budget insertion allocable na mga politiko na magnanakaw sa ating bansa. Isang araw lang daw kayang gawin. Lalong-lalo na kung meron ka pang malawakan at napakalaking intelligent confidential fund na hindi bababa sa 4.5 billion. Hindi po ba? Dahil yung lagi po nating sinasabi, mga kabayan, komento ko po, bubuksan mo lang umano ang mga libro na hawak ng mga ito. Yung kanilang mga files. Hindi po ba? Yung gaano karami ang ginawa nila na budget at gaano karaming proyekto ang gagawin nila sa loob ng isang taon ng DPWH. Hindi po ba? Bubuksan mo lang. Kung sinabing ang proyekto ng DPWH ay merong 100,000 sa buong Pilipinas, hindi po ba dapat buksan yan kung kani-kaninong mga distrito na puntayan at kung sino-sino mga district engineer ang mga humawak niyan? At doon mo na masisilip kaya ang mga proyekto kung ghost, mahihinang standard, walang nagawa, poste lang? Hindi po ba? May lusot pa ba dyan ng mga politiko? Ang mga congressman sa kanilang mga distrito at ang mga DPWH, engineer, mga kababayan, at lalo-lalo po si Bonoan. Makakalusot pa ba si Bonoan? Kung kukunin lang po nila lahat ang files, dokumento ng mga taong ito. Hindi po ba? At sisilipin mo sa GAA kung gaano kalaking pera ang lumabas at hinawakan ng departamento ng DPWH sa pangunguna nung panahon ni Bonoan. Hindi po ba, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lacson ng Blue Ribbon Committee Chairman? Ngayon, saan nyo lang po dinadala ang taong bayan? Sa mga pagtatanong na hindi kami naniniwala na hindi kayo sangkot sa korupsyon. Pero ayaw niyong tutukan yata ang mga ebidensya na po pwede naman ninyong kalkalin at kunin. Hindi kaya, mga kababayan? Hindi po ba ginagawa lang po tanga at bobo at gago ang mga Pilipino na mga politiko ngayon sa ating bansa? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong dahil po tayo taxpayer at tayo po ang mga boss na mga demonyong yan umano. Hindi po ba tayo boss? Pero nakikita po natin kung paano po magtrabaho
ang ating mga empleyado na mga senador at congressman. Napakahusay po nilang magtrabaho para pagtakpan ang kanilang anomalya o mano. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, kahit araw-araw papuntahin si Bonoan dyan sa Senate. Ang lalabas lang po dyan investigasyon, si Bonoan lang po ang may kasalanan at si Saldico umano. May stop na puron. Dahil wala na po si Cabral na pwede nila isisi. At syempre, sasamahan po nila yan. Laging-lagi natin sinasabi. Madalas na nating sabihin na magsasama po yan ng mga politiko na yung sinasabing patapon nila. Yung hindi po kanila. Hindi kanilang kaalyado ang isasama po nila dyan. At syempre po, yung mga senador na isasama nila dyan, yung karamihan po na babaliktad sa kanila. Umano. Hindi po ba? Mabuhay ka, Senator Lacson. Mabuhay kayo dyan, Tito Soto. Sherwin Gatchalian, mabuhay ka. Bam Aquino, di ba? Ang mga tulpo, kamusta na ang mga tulpo na galit sa korupsyon? Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po kayo. Kayo po yung mga bagong bayani ng Pilipinas. Mga bagong bayani po kayo. Lalong-lalo po sa korupsyon. Hindi po ba? At nahandyan lalo si Risa Hontiveros. Kamusta na, Risa? Galit na galit sa korupsyon. Napakarami mong binubunyag na korupsyon, Risa. Kamusta na, Risa Hontiveros? Yan po mga tambay. Siyempre, isama na natin si Kiko, mga tambay. Kamusta na rin si Kiko, mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang issue po ni Bonoan. Ang issue po ni Bonoan na sinasabing kumikita at nangungumisyon, kumikickback, ay pinasinungalingan po ni Bonoan. Mga kababayan, hindi po niya magagawang magnakaw, mga kababayan. At syempre, lahat ng sinasabi ng mga Ghost Project ay alam na mismo ng Pangulo. Pero ang Pangulo ay nagbulag-bulagan yata dahil sa sinasabi ni Saldico. 2 billion ang kailangan ibigay kay boss every month. Mga kababayan, 2 billion ayon kay Saldico. Paano didilat ang mata mo sa Ghost Project kung meron kang 2 billion every month? Pera pa ron ang komisyon. Umano, mga kababayan, hindi pa kayo paramihin ng gusto ng kulog at kidlat. Mga kababayan, kaya po ang wish ni Cara David, hindi lang po si Cara David ang nagwi-wish na maubos na ang mga korap na magnanakaw na politiko sa ating bansa. Marami na pong nagwi-wish niyan. Kasama na po ang mga OFW nating mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Dito po sa mga matitino na kailanman ay hindi kayang magnakaw dahil wala naman talagang magnanakaw na umaamin siya'y nagnakaw. At wala rin po talaga umaamin na siya po'y adik at bangag. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po mga tambay sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Tatay Nick ng Canada. Kay Eric Hershaw ng Canada. Kingston ng Hong Kong. Kay Annie Jo. Ako si Pilam. Si Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si Gay at Shena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po mga tambay. God bless po. Ingat-ingat po tayo. Sa muli. Bye-bye.